Magandang araw po mga kuwangis ko kung saan sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson, sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, Yumkin side. Bago po natin panorin po yung diskurso ni Colonel Busita at ang attorney, isang subscribe mo na dyan at likes din dyan para masaya tayong lahat. Ito pala yung dahilan kung bakit pala gigil na gigil si Pulong Duterte. Kasi daw nagsumbong yung mga may mga reklamo ng mga riders dahil daw sa pang-uhuli ng mga taga City Davao, mga LTO dahil sa mga open pipes. Yun palang pinagigigil ni Pulong Duterte, which is kung titignan po natin sa bandang kaliwa, hindi. Kung titignan po natin, talagang maingay kapag ang isang motor ay open pipe. Sobrang ingay, nakakadisturbo yun sa kalsada yan. Kahit sa Palawan, nakakadisturbo po yung mga open pipes kasi sobrang lakas yan eh. So yun palang nagkaroon ng yung parang pinagigigilan ng ni Pulong Duterte. Kaya ngayon nagkaroon ng diskurso doon sa Davao City ito. Panoorin po natin ang diskurso ni Colonel Busita pati ang attorney regarding sa mga mufflers o sa mga open pipes na mayroon silang kanya-kanyang silang opinion, no? Pakinggan po natin. Pag wala nang muffler, parang mag-aapoy, masusunog ang motor, yung muffler mo, sinage mo o dinitouch mo. Basta nagpalit, modify. Yes, sir. Halimbawa, XRM ito ng motorsiklo. Yes, sir. Hindi na available sa market yung original. Sa ngalan ng public service, anong pwedeng gawin ng CTMO para sa mga riders? That is why, sir, since we are speaking on the proposal on making amendments. So, in that case, i-refer natin sa committee hearing. Pag next committee hearing, we will say that there are motorcycle that cannot, hindi na pwede ma-change ang muffler for that instance. So, for the next hearing, Yes. so paano ngayon yung mga mahuhuli? Yung mga nahuli na at mahuhuli pa? Yes, sir. Anong protection natin kayang ibigay doon? We will implement this as it is unless there's changes or there's court order to stop implementing it. In other words, para malinaw sa riding community, kung ikaw ay hindi makabili ng original or stock muffler para sa motorcycle mo, ang term lang na madali nila maintindihan, sorry kayo. Very clear, walang public service doon. Kasi sorry na lang, doon sa ordinansa ninyo, sa ating pag-uusap, yung pasado sa LTO, mahuhuli lang enforcer ninyo. Ang masakit nito, attorney, is this. Kung ako ay ordinaryong motorista, pasado sa LTO yung aking motorsiklo, then mahuhuli ako ng enforcer ninyo. Parang sobrang kawaawa naman ako. Sino naman ba ang susundin ko? LTO ba o kayo? By the way, ako nagsasalita on behalf of the riding community. Pwede sana maimungkahi natin sa mayor na while waiting for the amendment of this ordinance, ay baka pwedeng masuspend muna kasi kawawa naman yung mga motorcycle riders natin. Asa lang naman ang kahilingan namin on behalf of the riding community. Yung implementation ng LTO at implementation ng CTTMO, huwag namang magbanggaan. Totoo na may kapangyarihan ng LGU and the CTTMO is under the LGU. Pero sa ngalan ng public service, dapat hindi magbanggaan talaga yung LTO at LGU. Ang kawawa kasi itong mga to Could you imagine? Galing sila ng LTO, nagparehistro, dumaan sa proseso, then dadaan sa Davao City, mahuhuli. Ano nang gagawin ng ating mga maliliit na manggagawa? Yun lang naman ang talagang... Kasi yung sabi ni Pulong Duterte, sabi niya, the local government is open to consultation. Ibig sabihin, kung mayroon bang problema sa kanilang pinapatupad diyan sa Davao City, dapat to magkaroon sila ng consultation kasi daw makikinig naman yung Davao City kung ano bang gusto nilang opinion o consultation gusto nilang ipagawa diyan sa Davao City. Kaso lang nangyayari daw, parang pumunta si Busita
nakipag-diskurso na kagad regarding sa mga open pipes. Sakit dyan na parang, sorry sa term parang kung pababayaan natin yan, kanya-kanyang diskarte na lang. May gusto kayo, may gusto kami. Huwag kayong makialam. Meron kaming diskarting amin. Kawawa naman kasi gusto naman nila sumunod. May conflict talaga Kaya nga, request ko, attorney, with your help, lawyer ka naman, mag-recommend lang tayo ng mayor. Baka pwede, while waiting for the amendments of this ordinance, masuspend po muna namin yan. Anyway, Tingnan niyo mga kababayan ko, hindi maganda yung ano, 'di ba? Hindi maganda yung yung dating ni attorney. Parang hindi siya pabor sa sinasabi ni Busita, 'di ba? Pansinin niyo kasi kanina inom siya ng tubig. Inom siya ng tubig. Kasi kung titignan mo talaga, may dalawa silang option yung LTO mayroong batas, mayroong rules. Ang city ordinance mayroong ring rules na pinapatupad. Pero ang gusto kasi mangyari ni Pulong Duterte, kung mayroong mga changes na gagawin or mayroong consultation na gagawin si Colonel Busita, kasi dapat daw tumawag sila muna doon sa government, sa local government kasi daw yan naman daw yung maganda na dapat gawin. Hindi daw yung makipagdiskurso niya siya kaagad at magbigay ng criticism sa mga nangyayari sa Davao City, which ang daming daw probinsya dito sa lalawigan na pwede naman puntahan. Andyan naman yung mga ibang syudad, ibang probinsya, ba't daw nakatuon lang ng pansin sa Davao City? Tapos sabi niya, welcome naman siya welcome naman siya sa Davao City, kaso lang nagkaroon ng criticism. Kaya criticism sa mga taga Davao na mga motorista, hindi naman daw nakakatuwa na open pipes, dapat hindi pwede hulihin. Sabi niya, hindi pwede nakakadisturbo yan sa kanayunan o sa isang syudad. Kaya di ba nagbigay di ba ng pasaring si Basti Duterte, yung mayor na, ay kung doon pa andarin yung mga open pipes doon sa bahay nyo, hindi ba kayo ma-disturbo? Sinabi niya kay Colonel Busita. Kasi totoo naman kasi nararamdaman mo rin yung mga tao na sobrang lakas yung mga motorista nila, di ba? Tapos naka-open pipe, sobrang disturbo talaga yan. Kahit dyan lang kayo sa gilid sa kalsada tapos biglang dadaan, disturbo talaga sa kalsada. Kaso lang yun ang kanilang pinagdidiskursuhan ni attorney tungkol po sa mga open pipes. Kaya kung pwede daw, kaya hinuhuli pala nila yon. Kaso lang may kanya-kanya silang simpleng pananaw sa buhay, pananaw at roles. Kaya mayroong konting mga conflict. Sana sana maayos yan kasi nga hindi maganda nang kakaroon kayo ng mga grudges sa mga ganyan sistema. Pati pangalawa, parang may plano patong tumakbo bilang senador si Colonel Busita. Kaso lang nagkaroon sila ng konting complex na in a future later on magkaayos sila ni Pulong Duterte at ni Colonel Busita. So yan muna sa mga kababayan dyan o kawangis ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa akin, please subscribe my channel. So ngayon, bye-bye muna.